beloved Boss Mike Cervera. Saan ang mga pinatay ay sinabing ng laban. Sa mga testimonyang malayang ipinahayag sa ating mga pandinig, ay naipakita na marahil dito ay bunga ng pamamaslang ng mga operatiba o pulis na inutusang pilitin ang mga nahuhuli na manlaban upang tuluyan na silang mapatay. Nako po, yan na nga sinasabi ko, Digong. Oo, minsan kasi sumasablay. Sabi nga nung isang political analyst, mukhang may hangover pa si Digong, feeling niya siya pa rin ang presidente. Dahil nga siyempre, nalunod sa kapangyarihan eh. Di ba? Si Digong, lunod na lunod yan sa kapangyarihan. Kaya, kita nyo, sa sobrang lunod niya, akala niya yung pa rin yung yung pa rin yung kanyang kalagayan na pwede pa rin maging power niya yung presidente. Samantalang wala na siya. Nakalimutan niya. Kaya mga kababayan, kita niyo yung inaasal niya. Sige lang na sige, akala mo okay lang. Akala mo joke-joke pa rin. Hindi nanunumpa ka na dyan. Kaya tingnan mo, sabi nila hindi daw magagamit. Pero tingin ko gagamitin Jemalyn Perez. Okay, pasok. Sa pahayag ng dating Pangulong Duterte sa Senado, sinabi niya na totoong sinabihan niya ang kapulisan na mag-encourage o himukin ang mga suspects na lumaban upang patayin na sila at nang sa gayon ay matapos na ang problema. Kita nyo mga kababayan, hinihimok yung mga suspected criminals, suspected addicts na manlaban ng mga pulis. Mali naman yun, di ba? Maling-mali yun, nahimukin mo para mapatay mo tapos na problema. Mga kababayan kasi, tandaan ninyo, kung sa inyo man mangyari, sa inyong pamilya o sa inyong mismo, di ba? Hindi namang wala nang proseso. Hindi pwedeng ganoon mga kababayan kasi tandaan nyo, sabi nga nila habang buhay may pag-asa. Paano naman yung pag-asa sana ng mga taong pinatay nila? Di ba? Marami dyan mga kababayan nagpapatotoo dating mga pusakal, ngayon pastor na. Dating drug addict, ngayon, nako, asensado. Bakit? Dahil natutong magnegosyo. Dating, pero yung alam nyo, totoo lang mga kababayan. Itong babanggitin ko. Pag rapist talaga, gusto ko patayin agad dapat gumawa ng batas. Hindi ko naman sinabing patayin nyo ng walang naipapasang batas. Baka naman pwede yung mga pumatay ng tao, mga nanggahasa, yung mga ganyan, yung mga ganyang mga kaso mga kababayan, dapat merong special na na batas na kung po pwede i-firing squad agad para, 'di ba? Para tapos na. Kasi mga kababayan, marami diyan tulad ni Digong, ni Kibuloy, parang nasa kanilang lahat 'yan 'Di ba? Panggagahasa, pagpatay, kita nyo mga kababayan. Kaya alam nyo, nung panahon ni Digong, walang naipasang ganyang mga batas. Kasi kung sincero talaga si Digong na ipatupad yung ganyan na mga pamamaraan, yung kanyang pamamaraan, yung kagustuhan na, para matapos ang problema, patayin agad pag kriminal. Di ba dapat, nung panahon niya gumawa na siya o nagpapasa na siya ng batas para dyan sa mga ganyan. Kung gusto niyang patayin niya ng addict, di magpagawa ka. Hawak mo naman ng kongreso nun Kaya lang mga kababayan, hindi talaga lulusot yan Di ba? Yung papatayin yung pati drug addict, mga kababayan, na wala ng proseso. Mapatunayan kang drug addict, tulad na sinabi ni Bato, na kapag wala kang ngipin, bungal ka o lubog yung mukha mo, nako, addict ka, di papatayin ka na. So, mahirap yun. Maraming pagtatalo-talo pa dyan sa plenaryo para maipasa yan. Benjamin Bernardo, opo. Nandiyan na Mitch de Guzman. Opo, si Jolito Taroy. So, mga kababayan, kung yung gusto niya lang na mga, ang tawag dyan yung mga, ano ba yan?
ano ba yung heinous crime? Yan. Pag heinous crime, mga kababayan, dapat kamatayan na agad, di ba? Tulad yan, yung panggagahasa. Paano nga nila ipapasa igawain nila? Gawain ng best friend niya. Mamamatay tao, gawain niya. O, di ba? Rapist, gawain ni Kibuloy. Paano nila isasabatas yan? Siyempre, hindi yan. So, ang gagawin nila, magpapakitang tao na lang na kunyari galit sila. So, ganun naman karamihan, di ba? Yung gawain ng isang tao, ikinagagalit niya o ipinapasa niya sa ibang tao para masabing malinis siya. Ganon yun eh. Mas nakakagimbal ang mga pahayag na may pabuya o reward ang mga Nako! operatiba Yan. operatibang makakapatay ng mga nasa listahan ng drug personalities. Hindi ito may kakaila sapagkat marami na nagsabi si dating Special Assistant to the President na ngayon ay Senador Bongo sa kanya mga interviews noon kasagsagan ng war on drugs. Ang pangakong pabuya ang malamang na naging dahilan ng paglobo ng dami ng pinatay. Nako, yan na nga ba? O kaya alam nyo mga kababayan, nandiyan na si Mary Jane Flores. Mga kababayan, yung tinatanggi na nila ngayon na may reward system, tinatanggi ngayon yan ni Bongo, ni Bato, ni Duterte. Sila mismo tinatanggi nilang tatlo. Pero mga kababayan, ang problema, etong mga nautusan tulad ni Leonardo, ni Garma at iba pa, umamin na meron talaga. Di ba nga, yung iba sinasabi galing sa Pogo. Yung iba naman galing kung saang ahensya ng gobyerno. Pero ninyo? So, kaya ba si Digong takot na humarap dahil hindi niya kayang sagutin yung mga aligasyon at mismong mga tauhan niya yung nagpapatotoo kung ano yung totoong nangyari nung panahon na meron silang programa kontra droga. Di ba? Kaya si Digong, paano ko sasagutin yan? Napakarami nila. Mag-isa lang ako. Tapos, meron pang mga barakong kongresista at mga taga-kongreso. Yari na, mga kababayan. Hindi na makakaano si Digong. Hindi na makakaporma dyan. Tuloy. That validation of the so-called narco-lists, names may be added at will, whether or not the person is a drug personality, as in the case of General Wesley Barayuga, whose name was added to the list way after he was killed. Yan, isa yan, di ba? Naging example nila yung pagpatay doon kay General Barayuga, nakawani ng PCSO, na kung saan ang general manager doon, mga kababayan, ay sino? Si Garma. Sino nag-appoint? Si Digong. Biruin ninyo mga kababayan, kakaretiro lang. Kakaretiro lang sa PNP. Biglang na-appoint. Wala pang isang buwan mga kababayan. Nandoon na nakaupo na sa PCSO si Garma. Kaya nga maraming mga pulis. 'Di ba? Ang mga parang nagselo sa kanya. Dahil parang ang lakas-lakas niya. Natanong nga yan minsan na itong si Garma, tinanong, gaano ka ba ka-close kay Presidente? Malakas ka ba kay Presidente? Di ba? Ano sabi ni Garma? Medyo hindi nakasagot bigla. Pero kalaunan, inamin niya rin. Di ba? May mga nagsasabi na maganda ang mga naganap na patayan sapagkat mga drug lords naman po ang napatay. Nako, drug lords daw, Ate Rosa's Kitchen. Hindi naman maaalis sa mga malit na linlang. Bakit? Kita nyo naman ng panahon ni Digong. Lahat na lang. Hindi makakaporma sa kanya. Kahit sino ka pa. Ordinaryong tao, pinapatulan nga. Yung pa kaya mga malalaking tao. O yung pa kaya media nga, pinasara. Diba? Paano makakaporma? Tandaan nyo, maliit na tao. Yung ordinaryong tao, pinapatulan nila. Paano ka pa magsasalita nung panahon niya? Tapos maririnig mo, patayan dito, patayan doon. Kung ang gawin sa iyo, palabasin. At maraming nangyaring ganito. Palabasin na ikaw ay kasama sa listahan nila. Marami na rin nagsabi, yung listahan nila, peke, di ba? O kung nung panahon ni Digong, vlogger na tayo sana.
Herman de Guzman. Kung naging vlogger na sana tayo ng panahon ni Digong, baka mamaya ubos na ang mga vlogger na magsasalita sa kanya. Magsasalita o mangbabati ko sa kanya noon, Lakawili. Kawawa naman si Chris Ulo. Hindi nakasama sa Hong Kong. Puta, kawawa naman, di ba? Mary Jane de Vera, Kwame Daytoy. Sige, tuloy. Mga adik na kriminal. Subalit sa aming investigasyon, lumalabas na may mga ibang drug lords nga na napatay, subalit iilan lamang. Samantalang madaming mga malalaking drug lords ang nagpatuloy sa kanilang gawain at naprotektahan pa ng gobyerno at nabigyan pa ng titulo imbes na maimbestigahan. Nako, Michael Yang, ikaw ba yan? Di ba, mga kababayan? Oo, mayroong mga ilan na mga malalaking drug lord daw na napatay. Pero mga kababayan, tandaan ninyo, sa investigasyon ng Quadcom, mas marami ang mga nanatili na naging tuloy-tuloy yung negosyo nila sa pagbebenta ng droga. Ibig sabihin, yung mga drug lord na malalaki, nagtuloy-tuloy sila. Yung iba, nabigyan pa ng posisyon sa gobyerno ni Digonyo. Di ba naging economic advisor ko, no? Sino? Si Michael Yang na tinuturong pinakamalaking drug lord dito sa Pilipinas. So paano natin masasabi na nalinis ang droga, di ba? Armana. Walang ganoon mga kababayan. Kaya yung mga sinasabi ng mga vlogger nila, panlilin lang yan. Para nga naman maging mabango yung pangalan ng Duterte. Para pagdating sa halalan, iboboto pa rin ng mga tangang Pilipino. Ito ang problema mga kababayan. Marami tayong mga kababayan na umaasa sa social media, sa mga napapanood nila. Ang problema karamihan nun, DDS vlogger talaga. Walang masyadong mga tulad namin nun na nagsasalita para labanan itong mga ginawa ni Digong. Walang ganon. Kita nyo, si Nino mismo, DDS vlogger, sabi niya? Nung panahon na yun, nagkakaroon. Paano? Siyempre, ano sasabihin ng mga yan kung nagkakaroon? Yun at yun. Kahit na mali na yun nangyayari, mga kababayan, yung magaganda pa rin yung sasabihin nila. Hindi tulad natin. Bakit? Tayo, pagka may nakita tayong hindi maganda, tinutuligsa natin. Walang ganun. Kasi hindi malalaman ng gobyernong ito kung hindi natin tutuligsain. Lahat itong mga gabinete, itong lahat ng ahensya, itong lahat ng mga senador, kongresista, mga kababayan, kailangan batikusin kasi hindi naman hawak lahat ni Pangulo kung ano mga utak at pag-iisip ng mga yan. Kaya dapat nandito tayo. Bawat comment, bawat share, bawat post ng tingin ninyo na makakabuti para sa gobyerno, go lang. Diba, Tina B? Diba, Vancouver Chem? Kaya piling Superman dahil naka-fentanyl. Ayun na nga. Sige, tuloy. Libo-libo ang mga pinatay ng mga tricycle drivers, homeless na nasa kariton, construction workers, at mga ordinaryong tao. Yan ang sinasabi ko madalas, mga boss. Ang mga pinatay nila, mga ordinaryong tao. Bakit kanyo? Bakit kanyo, Catherine Villamin? Kasi mga kababayan, bilang mataas na silang mga leader at matataas ng tao, feeling nila wala nang silbi yung mga buhay ng mga ordinaryong tao. Tandaan nyo, yung sinisigaw nilang para sa mahirap sila, budol yan mga kababayan. Kasi mga kababayan, kapag mahirap ka, dapat tulungan mo para naman umasenso. Hindi yung tulong na susubuan mo na lang lagi, kundi yung tulong na pagtuturo ng kung paanong mabuhay ng tama, paanong magtrabaho at maghanap buhay na maayos. Ganon ang papel ng gobyerno. Hindi po pwedeng, sige lang na subo. Mga kababayan, hindi pwedeng ganon. Kasi mauubos ang pondo ng puro subo-subo lang. Kailangan turuan ng lahat.
Bakit? Marami namang ahensya dyan ng gobyerno para matuto ang ating mga kababayan. Ano-ano? Meron tayong TESDA. Nako, kung gusto nyo lang ng mabilisan na magkaroon at matuto ng pagninegosyo at matuto sa mga iba't ibang sektor ng pamamaraan ng pag-produce ng kung ano-ano, abay punta kayo ng TESDA, mga kababayan. Matututo kayo. Hindi mo pwedeng asa na lang sa gobyerno. Kahit pa mga kababayan, umabot na kayo. Hanggang sa pagtanda ninyo, walang mangyayari. Tulungan ninyo sarili ninyo. Hindi pa pwedeng tira lang na asa lang tayo ng asa. Mahirap yan, mga kababayan. Halos wala nang makain at walang laban, mga taong napagtripan na lamang. Nako, Ito ba ang mga drug lords? Pangkain nga, wala sila. yun na nga mga kababayan, kita nyo. So maliwanag dito, mga kababayan, yung mga pinapatay lang nila, yung mga mahihirap na tao. Ha? Yung mahihirap lang na tao. Mga kababayan, ulitin ko lang hanggat mga hindi naapektuhan yung inyong financial at yung inyong hanap buhay, hindi kayo kakapusin, bigay nyo lang sa mga magulang ninyo. Pala kayo yung blessing. Kasi gustong-gusto ni Lord yan. Yung ganon, magulang, lalo na yung nanay ninyo, lalo na yung nanay ninyo. Ako, wag niyong papabayaan. Kahit na magkano, buwan-buwan, abutan. Oo, walang ano yan. Walang bad karma na tinatawag. Puro good karma yan. Ito na. Balikan lang natin to mga kababayan. Grabe tong pasabog na to. Game. Lumalabas na may mga ibang drug lords nga na napatay, subalit iilan lamang. Samantalang madaming mga malalaking drug lords na nagpatuloy sa kanilang gawain. Nako po. At na protektahan pa ng gobyerno at nabigyan pa ng titulo imbes na maimbestigahan. Libo-libo ang mga pinatay ng mga tricycle drivers, homeless na nasa kariton, Nako. construction workers, at mga ordinaryong tao na halos wala nang makain. Kita nyo, yung mga pinapatay nila para bang na nila nilikidan na nila na total, mahirap ka naman Unang-una, wala kang kakayanang magdemanda yung pamilya mo. Ikatlo, parang patapon naman na yung buhay mo. So, gagawin na lang naming panakot sa mga Pilipino. At walang laban, mga taong napagtripan na lamang. Ito ba ang mga drug lords? Pangkain nga, wala sila. Pangdroga pa kaya? Yun na nga. Pangkain nga Wala sila, pandroga pa kaya. Meron siguro mga ganon na mga dinadaan na lang sa droga pero mangilan-ngilan lang. Pero mga kababayan, lintik naman kasi. Yung kanilang mga programa noon na ginawa kontra droga, marami talagang dinamay na wala namang kinalaman. Kaya nga doon pumapasok na ano ba talaga? Para saan ba talaga kung pati yung mga ordinaryong tao napapatay dahil dyan sa programa nyo? Yun ang maraming mga katanungan, mga kababayan. Ang daming katanungan na ganyan, tulad na lang Nino, pamilya ni Kian de los Santos at iba pa. Maraming mga, ulitin ko lang, maraming mga magulang, maraming mga naulila, maraming naging mga nawalan ng asawa, anak, magulang. Alam nyo yung mga yan, merong merong psychological effect sa mga nangyaring yan dun sa pamilya. Hindi matatapos dun dahil napatay na, okay na. Mga kababayan, ang mga bata, asawa, magulang, nako, may psychological effect yan sa kanila. Yung iba nga dyan na nawawala na sa sarili o nababaliw dahil sa hindi nila makaya. Kita nyo mga kababayan, pero itong si Digong, hindi niya inisip yan. Hindi niya inisip yan, wala sa kanya yan. Baliwala nga yung mga taong mga mahihirap pagdating kay Digong. Pero, pagka yan ay tumakbo, ano sabi niya? Para ako sa mahihirap na tao. Yan ang sigaw nila. Pare-parehas. Tapos pagdating na nakaupo na sila, baliwala ng lahat. Hindi tulad ni Pangulo. Si Pangulo, yung mga mahihirap, yung mga magsasaka, mangingisda, tinutulungan para
magkaroon at umangat naman ang buhay. Di ba? Binigyan ng lupa, binigyan ng mga kagamitan para mangisda, binigyan ng cash assistance para makapag-umpisa. Biruin ninyo, binigyan ng lupang sakahin na binura lahat ang utang para para sipagin na magtanim at tayo hindi magutom sa bansa nang hindi na tayo umangkat ng mga ng mga bigas. Kita nyo? Grabe, 'di ba? Lucy Valencia. Kung ikaw matandang fentanyl, 'di ba? Talagang para sa mga Pilipino, dapat lahat, walang mahirap, mayaman, dapat pinagsisilbihan. 'Di ba mga kababayan? Pinagsisilbihan kasi yan naman yung mandato ng isang leader ng kahit na anong posisyon sa gobyerno. Yan ang mandato magsilbi ka sa mamamayang Pilipino dahil yan ang mandato mo. Hindi yung lilikidahin mo, papatayin mo dahil gusto mo matakot lahat sa'yo. Sabihin ng mga tao, ay ito gusto namin matapang ito dahil maraming pinapatay na tao. Okay lang, masasama naman yung pinapatay. Di ba mga kababayan, ganun yung katwiran nila? Pero hindi, mga kababayan. Kailangan dumaan niya sa proseso para maparusahan. Hindi po pwede. Hindi na ito panahon ng mga ng mga barbaro. Nung unang panahon, matapos ang mga dinosaur na sige, pwede kang pumatay kahit sino gusto mo. At papalakpakan ka pa talaga naman, sasaluduhan ka. At talagang bilib yung mga tao sa iyo. Hindi na ganoon mga kababayan. Meron na tayong mga batas at proseso na sinusunod. Dahil tayo sa panahon ngayon, sibilisado. Hindi siguro alam ni Digunyo yung pagiging sibilisado. Kaya ngayon, pinamana sa mga anak, ayan, tingnan ninyo, naging mga parang membro ng kulto. Bulaklak Kabiling, opo, Ross G, Nerpe Diver, shoutout po sa inyo. Sige, tuloy. Mga batang inosente, gaya ni Kian de los Santos, basta na kung sunodaan ka, delikado ka na. Lahat ng patay. Kita nyo mga kababayan, basta nakursunodahan ka, delikado ka. Eto ngayon, mga kababayan, hindi lang si Digong dito ang problema. Bakit kanyo? Paano yung mga pulis na may lihim na galit sa inyo? Yung mga pulis na trip kayo. Anong gagawin sa inyo? Isasama na lang kayo sa listahan nila. Palalabasin na may droga kayo o gumagamit kayo ng droga. Jojo, nandyan na. Gladys Salguero. Opo, nako, mga barbarian, mga Duterte, yan na nga. 'Di ba? Mga Amazona tulad ni Sara. Yan. Kita nyo, Amazona. Nako. Sige, tuloy. May reward na katumbas. Sino ba ang ayaw maging ligtas ang ating mga lansangan sa mga masasamang elemento? Correct. Subalit, meron bang hindi may gusto? Lahat naman tayo gusto natin tahimik, ligtas. Bawat kanto't sulok ng Pilipinas. Yun naman ang gusto natin. Sino ba may gusto na matakot tayong lumakad sa lahat ng iskinita? 'Di ba? Kung sinasabi ni Digong nung panahon na na wala pa siya, takot yung mga Pilipino na magdaan sa mga iskinita at mga kanto sa gabi, maglalakad pa uwi, mga kababayan. Teka lang muna. Mas lalong takot ang mga Pilipino nung panahon niya. Bakit kanyo? Hindi ka lang magagahasa, kundi yung buhay mo, ipapatintero mo sa mga masasamang elemento at mismong gobyerno. Yan yun mga kababayan na hindi mag-gets ng mga DDS. Kami, mga anak ko, hindi ko na pinapalabas pagdating ng alas 5. Nasa bahay na. Baka mamaya dumilim, paggising mo, nandun, bulagta sa kanto. Di ba ganon yung mga nangyayari noon? Bulagta sa kanto, walang kamalay-malay ang maggulang, asawa, at mga anak. Walang kamalay-malay. Kinabukasan, pagsikat ng araw, nakita nyo na yung tatay
yung anak, yung asawa, bulagta, wala ng buhay. Kung ang mga pinalit sa mga masasamang elementong ito ay mga otoridad na naghahanap buhay, mas nakakatakot maglakad sa lansangan at baka masama ka sa missing persons or unsolved homicide. Yan yung sinasabi ko mga kababayan. Mas nakakatakot maglakad sa lansangan. Sabihin nila tahimik. Tahimik, poknat, di ba? Tahimik. Paano hindi magiging tahimik lahat ng tao takot? Oh. Sabihin yung hindi sa mga lahat ng mga Pilipinong nandito, Rensilin, sa Pilipinas nun. Lahat takot. Baka mapagkamalan ka na adik ka, lalong-lalo na pag wala kang ipin, ha? Oh, alam nyo na, yung kanilang basihan sa pagiging adik kasama yung walang ipin at lubog ang mga panga. Gets nyo na? Sige, tuloy. Cases. Ipagpalagay na natin na mga adik ang ibang pinatay. Bakit pa tayo naglaan ng daang-daang milyon sa pagtatayo ng mga drug rehab centers kung papatayin din lamang natin sila? Yan yung sinasabi ko ulit sa inyo sa mga matatagal na rito. Para saan yung mga rehabilitation center na pinatayo, yung pinakamalaki daan-daang milyon ng halaga, nandun sa Nueva Ecija. Bakit hindi gamitin? Para doon, ipatupad yung nararapat na pamamaraan para sa pagpapabago ng mga naging biktima ng droga na lulong sa bisyo. Hindi yung dahil ikaw ay lulong na, wala ka ng pag-asa, patay ka na. Hindi ganon mga kababayan. Ilan na ba? Ilan bang mga politiko ang umamin na gumamit ng droga at ngayon nakita nyo naman, naging maginhawa buhay, umasenso buhay, naging successful sila. Ito ba ang dahilan kung bakit hindi nagamit ng full capacity or in full capacity yung ating mega rehabilitation center na nandoon sa Nueva Ecija? Yan, kita nyo, matagal ko na sinasabi yan. Hindi nagamit talaga yan. Kaya nga mga kababayan, minsan lagi nating sinasabi na yung mga DDS, mga tangat bobo, dapat unahin, ilagay na lang doon, magamit naman ng gobyerno. Ang pinakauna, si Sara, ipasok doon sa mega rehab, sa Nueva Ecija. Para naman may pakinabang yung pinagawa ng tatay niya. Diba? Hindi nagagamit tuloy. Pag drug addict ka ba, wala ka ng karapatang mabuhay? Dahil Yun. wala ka ng silbi sa buhay? Yan ang sinasabi kong isa. Pag drug addict ka ba, wala ka ng silbi, wala ka ng pag-asa? Ang dami nga, tulad na sinabi ko kanina, ang daming mga naging biktima ng droga na ngayon successful sila. Ang mga pinatay ay mga tatay, nanay, anak, kapatid, apo, mga membro ng pamilya na may mga nagmamahal. Napakinggan natin dito ang kanilang mga naulila. Sila ay kaawa-awa at kalunos-lunos. Yes, totoo yan mga kababayan. Tandaan ninyo kahit sa inyong mangyari. Hindi ba kahit gaano kasama yung inyong kapamilya, magulang, kapatid, anak, masakit. Masakit sa pakiramdam mga kababayan. Napakahirap tanggapin, lalong-lalo na sa pamamaraan na gusto ni Digong para mawala sila. Napakasakit niyan. Oo. Sige, tuloy. It is really sad that human lives were lost and wasted just to prove a point that we are against illegal drugs. The right to life is paramount as it is God-given and precedes all other human rights. Without life, there can be no rights. Di ba? AGCOM will not sit idly by in the face of all these discoveries. We intend to get to the bottom of all these issues fairly, honestly, and truthfully. Siyempre, dapat ganun, itok-atok. Alam naman na pabayaan nyo yan. Kailangan hanggang dulo. O dapat may managot. Hindi po pwedeng ganun-ganun lang yun, no? Our beloved Boss Mike Cervera.